Isang ina na PWD, 12 hours nagtatrabaho, kapalit lamang ng 200 pesos na sweldo. Sakripisyo ng isang ina. Nagbigay kurot sa puso ng maraming netizens ang nagba-viral na kwento ng isang ina na kung saan patunay na lahat ay gagawin para itaguyod ang pamilya sa likod ng mga kahinaan na meron sila. Naging usap-usapan sa iba't ibang social media platforms ang isang post mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang ina na halos lahat ng oras niya araw-araw ay ginugugol sa pagtatrabaho bilang tindera ng burger machine. Si Agnes Perez, isang PWD o person with disability mula sa Mexico, Pampanga, ay kinilalang ina na nagtatrabaho ng sobra-sobra ang oras, ngunit mababa pa sa minimum ang natatanggap na sahod. Ayon sa post ni Miranda Ramos, labis siyang naawa sa sitwasyon ni Nanay Agnes nang makita nila ito sa kanyang trabaho. Nasaksihan nila si Nanay Agnes na mukhang pagod na pagod at basang-basa ng pawis habang nagtatrabaho bilang tauhan at tindera sa isang kainan ng burger. Kwento ni Miranda, halos walang pahinga si Nanay Agnes na walang tigil sa pagtatrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo pa nilang kinahabagan ang inang si Agnes nang malaman nila ang totoong haba ng oras na ginugugol nito araw-araw sa pagtatrabaho. Lumalampas pa sa minimum na oras ng pagtatrabaho ang kanyang ginugugol. Umaabot ng lagpas-lagpas sa 8 oras na karaniwang requirement para sa isang empleyado. Sa kabila ng ganitong kalaking sakripisyo, 200 pesos lamang ang natatanggap niyang sahod kada araw. Hindi pa dito kasama ang gastusin para sa pamasahe niya pauwi at pabalik na umaabot ng 80 pesos, kaya't halos wala nang natitira para sa iba pang pangangailangan. 200 daw siya 12 hours. Taga Mexico, Pampanga pa si ate. At ito namang Mount Carmel, located pa siya sa Sangin, Pampanga. So kung magko-commute siya, bali 80 pesos, kaya 120 na lang daw na uuwi niya. Kaya ginagawa ni ate, yung kapalitan niya may tricycle. Doon na daw siya natutulog sa tricycle. Saad ni Miranda sa kanyang post. Kahit sa maliit na pasweldo sa kanya, tinanggap na umano ito ni Agnes at hindi na naghanap pa ng iba pang oportunidad. Ayon sa kanya, matanda na rin naman daw siya at hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya iniisip niyang baka wala rin namang tatanggap sa kanya sa ibang trabaho. Sa kabila ng napakaliit na kinikita, nagdesisyon si Nanay Agnes na manatili sa kanyang kasalukuyang trabaho dahil ito na lamang ang kanyang pinagkukunan ng ikabubuhay. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi na rin siya naganap ng ibang trabaho ay ang kanyang kondisyon na nakakaapekto sa klaro ng kanyang pananalita. Ayon kay Nanay Agnes, madalas siyang hindi maintindihan ng ibang tao dahil sa kanyang kapansanan. Kaya't nag-aalala siyang baka sa ibang lugar ng trabaho ay hindi rin siya tanggapin o pakinggan. Ang kanyang kondisyon ay nagdudulot ng dagdag na alalahanin sa kanya sapagkat bukod sa pang-araw-araw na paghahanap buhay, kinakailangan niyang harapin ang mga pagsubok ng kanyang kalagayan. Sabi namin, pwede ka maghanap ng ibang trabaho kasi napakababa. Nahihiya daw siya dahil may mga tao na di nakakaintindi sa salita niya. Saka matanda na rin daw siya at di nakapag-aral. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagsusumikap si Nanay Agnes. Tinitiis ang mga hirap at pagod para lamang makapaghanap buhay. Ang kanyang kwento ay isang halimbawa ng tunay na sakripisyo at dedikasyon ng isang ina. Marami ang humahanga at naaantig sa kanyang kalagayan, kaya't patuloy ang pag-agos ng tulong at suporta mula sa mga taong nakabasa ng kanyang kwento. Ang kanyang katatagan at tapang sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pinapaalala na sa kabila ng mga hadlang, ang pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya ay walang hanggan.